and it's in their biology to find the best guy para ma-secure nila yung future nila. Kaya we are attracted with younger women. Pag pumayag ka sa ganong relasyon, women won't respect you. Ano ba yung 50-50, ladies? Ano ba pagkakaintindi nyo sa 50-50? Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Mot. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-tag sa atin. Panoorin nyo muna guys. Makikipag-date ka ba sa isang broke na lalaki? As in, walang pera ngayon. Oo, kasi sa akin wala namang kahit ano na problema sa ganun eh. Okay na sa akin kung ano yung kaya namin ibigay sa isa't isa. Kung sa kanya wala pa talaga at ako ang meron, okay lang. Hindi po. Kasi po, kung hindi niya po kaya mag-provide sa akin o kaya po sa kanya, humingi pa rin po siya sa magulang niya. Hindi po talaga. Oo naman. Siyempre, hindi naman kasi basihan yung pera sa pagde-date or what. Gusto ko nga 50-50 kahit manliligaw ko pa lang. Hindi po. May isa pong kasabihan na kapag wala kayong makain, wala pong pag-ibig na mangyayari po. Kung magiging practical po kasi tayo ngayon, feeling ko po 50-50 rin po. Kasi 50% po, syempre po, gusto ko rin pong ma-feel po yung may magbibigay sa'yo ng gift yun. Tapos 50% po naman na okay lang. Kasi mas okay lang po ako sa date ko sa bahay lang po. Kahit Bahay? Opo. Talaga ba ladies? Sure ba tayo dyan sa 50-50 na yan? Are you sure? Napapayag ka 50-50 ang provision or ang relationship? Well, in some point, I agree and I understand. Pag ang lalaki may game, kahit wala siyang pera, kaya niyang magka-girlfriend. Pero when it comes to long-term relationship, when it comes to having a family, when it comes to security, it may be hard for a man to be with the woman that they are dream of. Yung pinapangarap nilang babae, pwedeng hindi nila makuha kung wala silang kayang i-provide. But when it comes mentally, wisdom, emotionally, pwede, as long as the guy has a game. However, until when? Hanggang kailan mo kayang pakiligin ang girlfriend mo kasi wala kang pera, di ba? Or sabihin na natin na mas mapera siya. Galing siya sa maayos na pamilya. Galing siya sa mayamang pamilya. At ikaw, pogi lang. Pero may game. Pero romantiko. Most women, of course, based on how they feel. Or they are dictated by their emotions. So, lagi tayong may chance, guys. Lagi tayong may chance, okay? 50-50 relationship may not be work in the long term. Pero my question is, ano ba yung 50-50, ladies? Ano ba pagkakaintindi nyo sa 50-50 na relationship? Yan ba yung minsan ikaw naman magbabayad? Yan ba yung minsan pag napaaway ako, ikaw ba yung magtatanggol sa akin? What? Or ano ang pagkakaintindi nyo sa 50-50 relationship? Kasi minsan sinasabi natin 50-50 pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung 50-50. Kasi pag sinabi mong 50-50, as in dapat equal. Kung magkano yung ginastos ko sa date, kung magkano yung ginastos ko sa date kahapon, next time magde-date tayo, dapat ganun din yung gagastusin mo, tama ba? Kasi ladies, we all know na women's biology is to find the best guy. Kaya it doesn't make any sense kung gusto mo ng 50-50 relationship. Dahil unang-una, gusto mo lang the best guy. Tama? Tall, dark, and handsome. Know how to make money. Dominante. Superior. So how can you be attracted kung equal kayong dalawa? Di ba? Pwede ko ba sabihin pag nabastos ka, Wednesday ngayon dapat ikaw magtanggol sa sarili mo. Pwede ba yun? Kasi 50-50. Di ba? Next Wednesday ako naman. Di ba? So ladies, papayag ba kayo sa 50-50 relationship kung same kayo ng pinoprovide na value? Hindi ba women are the extractor by nature? So ibig sabihin, women wants to extract value from men. So how the 50-50 relationship work? Kung una pa lang, medyo malabo na. Kaya ladies, be careful sa sinasabi yung 50-50. Kasi pag sinabing 50-50, ang lalaki, literal.
Pero ang babae, pwedeng magbago. Yung 50-50 na sinasabi niya, hindi totoong 50-50 or equal yun. When it comes to providing, yung 50-50 na sinasabi ng babae or ng karamihang babae ay selective. Ano ibig sabihin? Kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Gets? Kumbaga, wag kang mag-demand. Kaya guys, stop believing in 50-50 relationship. Kasi kung gusto mo ng 50-50 relationship, then expect mo yung relasyon nyo pwedeng hindi mag-work. Gets? Tayong mga lalaki, we are looking for someone na pwedeng mag-submit sa atin. O yung very feminine. O yung talagang masasabi nating babaeng babae. Hindi yung combative. Hindi yung lagi na nakikipagtalo. Hindi yung opinionated. Hindi yung laging may last say. May mga ganun babae. Very egoistic. Na gusto niya, siya yung huling magsasalita. Pag nag-aaway kayo or pag meron kayong discussion or pag meron kayong hindi pagkakaunawaan. Gusto mo ba ng ganung babae? Gusto mo ng 50-50? Talaga ba? Guys, 50-50 is a scam. Okay? Hindi totoo yan. Ladies, hindi totoo yan. Stop! Okay? Tanggapin nyo sa sarili nyo na gusto nyo ng lalaking the best. Okay? Kasi kung totoo nagwo-work ang 50-50, then who will make a decision? Sa company, isa lang ang CEO. Sa Pilipinas, isa lang ang presidente. Pero may mga pwede makialam na gabinete. Lol. Diba? Ibig sabihin, siya yung may last decision. Pagdating sa malalaking desisyon, ang presidente ang huling magsasabi kung ano ang dapat mangyari. Gets? Kaya, guys, stop believing or finding a woman na papayag sa 50-50 dahil hindi mangyayari yun. Kasi nga, women are extractor by nature. They have the biology na looking for someone at the best, superior, dominante, matangkad, ano pa? Yung kaya silang protektahan. 50-50, napaaway ka. Uy, pagtanggol mo ako, pinagtanggol kita ng isang linggo. Diba, inaaway ko yung nangaaway sa yung babae. O ngayon, natotrouble ako. Ano gagawin mo? It's your turn na to protect me. Women are very selective, guys. Even the fight or even the argument, they are selective. Okay? Siyempre, lagi nilang kaya kapag corner na sila, wala na silang masagot or alam nila talo sila sa conversation or sa discussion, anong gagawin nila? Ibo-brought up nila yung nakaraan, yung mga pwede mong nagawang mali. Ibo-brought up nila yun para maiba yung conversation, para mag-look like natalo ka. Ganun ang babae, guys. Kaya nga women are selective. Kaya nga hindi mo pwedeng itrato ang babae na equal. Okay? Kahit saan mo tignan, men are still the one giving more value sa relationship. Okay? I'm not saying all men. May mga lalaki talagang, syempre, let's say for example, nagkasakit ka, naging bedridden ka, hindi ka iniwanan ng asawa mo o hindi ka iniwanan ng girlfriend mo, inalagaan ka, kagaya nung isang nag-message sa atin, bali-bali na buto, bumembang pa. Oh. Sa ganong way, yung babae yung nagbigay ng value sa buhay mo. Kasi ikaw, nakahilata ka di ba? Tapos siya, alam mo na. It doesn't make any sense kung ang gusto ng babae 50-50 and they still expecting men provide more. Di ba? Na dapat ganito ka, na dapat merong ganito, na dapat eto ginagawa mo. Pwede ba yung galing ako sa trabaho, susunduin mo ako kasi sinundo naman kita kahapon? Pwede ba yun? Alternate tayo every other day? 50-50 tayo di ba? Guys, stop believing that 50-50 relationship will work. No, it's not. Okay? Pag pumayag ka sa ganong relasyon, women won't respect you. Maniwala ka sa akin. 50-50 is only good on papers. Wow, gandang tignan, gandang intindihin. Pero biology ba ng babae na mag-provide sa lalaki? Di ba hindi? Ang biology ng babae is to find the best guy. So paano mag-work ang 50-50 kung parehas kayong the best? Parehas kayong may kakayahang mag-provide? Nasaan ang polarity? Paano mag-i-increase ang attraction? Paano ma-feel ng babae yung kanyang security? Tandaan mo, women are looking for what?
survival value. Men also looking for survival value but in replication value. Ibig sabihin, kung anumang meron siya, kumbaga karamihan sa lalaki gustong magkaanak to replicate his DNA. Yun ang value na hinahanap natin, or yun yung pinaka-surviving value na hinahanap natin sa babae. Kaya we are attracted with younger women. Why? It's not only because madali silang elite, kumbaga madali pa silang turuan kumpara sa mga babaeng 30 plus na. Mahirap ng turuan yung mga babaeng marami ng karanasan, or yung mga babaeng, kaya nga sabi ko sa inyo guys, mahirap makipagrelasyon sa babae na maraming naging sexual partners. Anyway, wag tayo lumayo. Kaya nga ang babae ang may kakayahang mag monkey branching or monkey branch, di ba? Kasi nga once she found out or she feels like you are not the best guy anymore, she may entertain or she may find something interesting outside the relationship. And if there's someone na talagang the best sa'yo sa lahat ng aspeto, then yari tayo, di ba? Pwede niyang entertainin yon. At habang tumatagal, like I said, the breakup is not overnight, or yung ma-fall out of love siya sa'yo, hindi siya overnight. It's a process. Nandyan yung iniisip niya, what life would be pag wala ka, what life would be kung itutuloy niya yung relasyon. Guys, ito lang ang pinakamasasabi ko at dapat natin gawin. At dapat natin i-expect sa sarili natin. Pag lalaki ka, we need to provide more. Kailangan natin magsikap sa buhay. Okay? Because women or societies see our value with the things we can provide. Okay? Kung ang babae, ang value nila nakikita sa kanilang kagandahan, kaya nga talagang gagawin nila lahat para mapanatili ang kanilang kagandahan. Kaya nga willing silang gumastos ng malaki, willing silang i-take yung risk or mag-take ng risk para lang magstay sa kagandahan or just to look younger and beautiful. Gagawin nila. So tayong mga lalaki, same thing din. Gagawin natin yung mga bagay na alam natin na pwede tayong umasenso in order for us to provide something sa family at sa sarili mo, and even in society. Gets mo ba? Women are looking for survival value, and which is security ng buhay niya at magiging pamilya niya. Men are looking for replication value. Okay? Once na nandun na tayo sa point na yon, now, may anak na ako, ngayon naman, ililid ko siya kung ano ang dapat niyang gawin to be the best guy. Kaya nga andyan ang magulang natin na nagsasabi kung ano yung mga dapat natin gawin para hindi tayo mapahamak or para malasap natin yung maayos na pamumuhay. Kaya nga ladies, sinasabi sa inyo ng mga magulang nyo, sino yan? Kaya ka pang buhayin yan? Di ba laging gano'n? Sa lalaki ano? Oh, sa muna kalala yan? Baka nagtatrabaho sa club yan. Di ba? May mga gano'n eh. Kumbaga gano'n na yung bukang bibig ng mga magulang eh. Lalo nung araw, di ba? Pag naririnig mo sa lola mo. Di ba? So kaya guys, stop believing in 50-50 relationship, and especially ladies, huwag kayong maniwala, please. Don't convince yourself na totoo yung 50-50 relationship dahil kailanman hindi mangyayari yun. Because women are looking for the best guy, and it's in their biology to find the best guy. Okay? Para ma-secure nila yung future nila in a way na talagang hindi sila maghihirap. Okay? Kung yung hayop nga alam eh, di ba? To how to find the best mate. Tayo pa kayang tao. Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. And peace out.